Idara ko na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na programa na kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God na ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pagkikinig po. Mamari po natin isulat upang tayo po ipagpalain ng malapino sa kanyang banal na salita. At akin na pong binibigay yung pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Galuya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay ating pong ibinibigay sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagbibigay din po tayong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po sa inyo. At gayon din, mga minamahal, patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At gayon din sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal, kami po ay humingi po na nga paumanhin sa mga ilang araw po na tayo po ay na-off the air sapagkat tayo po ay dinalaw po ng bagyo rito, mga minamahal, at wala po tayong kuryente, wala po tayong nagkaroon po ng tinatawag po, mga minamahal, na failure ang ating pong programa. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal pang muli po nabalik ang ating pong Jesus Miracle Hour. Salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy na pagsuporta sa ating pong banal na gawain. At bumabati rin po tayo sa ating mga kapatiran sa ibayong dagat, mga kapatiran natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa man po kayo naroroon, maligayang pakikinig po at panonood po sa ating pong banal na gawain. At tayo po panandaliang manalangin, mga minamahal, minsan pa upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos sa ating pong pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mapagkukulang sa aming mga kamalian. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, linisin po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Langis mo po ang iyong mga banal na salita, mahal pang pahiran mo ang aming mga labi. Malapang na ng banal na kamay upang maging makapangyarihan at maging pagpapala sa lahat ng mga nakikinig dakilang Diyos. Pagpalain mong bawat sa amin at sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, minsan pabuksan muna natin ating mga pambungad na talata dito sa Mateo 14, talatang 22 hanggang 28 muna. Hindi, basahin mo natin. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata po 14, talatay 22 hanggang 28. Sabi dito, at pagdakay, pinagmadali niya ang kanyang mga lagad na nagsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. 26. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay gulumihanan sila na nagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay, nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. 28. At sumugot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating meeting the unexpected trials of life. Yung pagharap sa hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Alam niyo, mga minamahal, hindi po ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na kapag tayo'y Kristiyano na,
ay smooth lang ang buhay. Hindi pinangako ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y ligtas na sa mga kalamidad, sa mga problema, sa mga kahirapan. Hindi po ipinangako ng ating mahal na Panginoon yan. Habang nandito po tayo mga minamahal sa sanlibutan, sinabi ng ating mahal na Panginoon, in this world you shall have tribulation. Sabi ng mga John 16:33, sinabi ng ating mahal na Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me ye have peace. In this world you shall have tribulation. Pahintulutan ng mahal na Panginoon, maminamahal na minsan makakaranas din tayo ng mga kalamidad, makaranas po maminamahal ng mga pagsubok, mga kahirapan. Ibig sabihin kung ano po yung nararanasan po ng sanlibutan, nararanasan ng mga hindi naglilingkod sa Diyos, hindi po tayo exempted yan. Minsan mararanasan din po natin yan. Ang ipinangako lang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, ay yung sinabi niya na hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon na tayo po ay nandoon po sa tinatawag na mahigpit na pangangailangan, sinabi ng ating mahal na Panginoon, ipinangako niya sa sa Jeremiah 33 verse 3. Sabi niya, maminamal, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga kalamidad, mga problema, mga pagsubok para tignan maminamal kung tayo po itatawag sa Kanya o kaya maminamal ay para hindi po tayo mawili dito sa sanlibutan. Amen. Hindi tayo mawili sa sanlibutan. Gusto ng mahal na Panginoon, maminamahal, na i-focus natin ang ating isip sa sangkalangitan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal na sinabi niya, maminamahal na huwag magulimayanan ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Ama at sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng ating Ama ay maraming mga mansyon. In my Father's house are many mansion. Maraming mga malalaking tahanan. At ito'y ihanda ko para sa inyo. At kapag ito'y naihanda na, sinabi ng Panginoon na kung saan ako naroon, ay doon din tayo doroon. Kaya dito po maminamahal, matutungayan po natin kung sa verse 22, sinabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na inutusan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon na mauna nang maglayag, mauna nang tumawid sa kabilang ibayo at magsisakay sa bangka. At ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, bakit hindi sumabay sa kanila? Para manalangin. At sabi, at siya ay nanalangin. Kaya nga, dito ipinakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mananalangin tayo, hindi lamang po sa panahon na nasa gipit na tayong kalagayan. Hindi sa panahon na tayo po, maminamahal, ay nandun na sa gitna ng panganib. Kailangan meron lagi po tayong tinatawag, maminamahal, na ekstrang panalangin. Meron na po tayong pondo ng panalangin. Gaya ng ginagawa ng ating beloved pastor, kahit wala pang krusada, kahit wala pang mga kalamidad, kahit wala pang mga problema ang kapatiran, wala pa sa panganib ang mga kapatiran, ang ginagawa ng ating beloved pastor, maminamahal, inuunahan niya na ng panalangin. Ang madaling araw pa lang nananalangin ng ating beloved pastor, kahit smooth lang ang buhay, kahit walang mga krusada, kahit wala pang mga problema ang kapatiran, wala pong nasa gipit na kalagayan, lagi pong nananalangin ng ating beloved pastor, sapagkat nakita niya sa mahal na Panginoon, nabasa niya sa banal na kasulatan kung ano po yung mga dapat gawin para protektahan ang mga mananampalataya. Dito maminamahal, sabi, nagpaiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon para siya'y manalangin. Sabi rito, maminamahal. At ang sabi ng talatang 24, dapat habang sila'y nasa gitna ng dagat, inabutan sila ng bagyo at malakas na hangin. At ang bangka nga nila ay pasalungat sa hangin. Yan po, maminamahal. Kung kailang sila po, maminamahal, ay nandun na sa gitna ng karagatan, ay nagkaroon po maminaman ng malakas na bagyo. Kasi noon naman maminamal, hindi katulad ng panahon natin na talagang maunlad na ang teknolohiya. Talagang 2 days bago mangyari yung bagyo. Alam naman na may darating na bagyo.
Isang araw pa lang, 2 araw, o isang linggo pa lang, alam na meron ng namumong sama ng panahon. Pero nung panahon na yun, maminamal, wala pong tinatawag na weather bureau. Wala pa noon. Kaya nga, hindi nila alam na mayroong bagyo na darating. At ito yung makakasalubong nila sa gitna ng karagatan. Sabi rito, dadapatabang sila nasa gitna ng dagat, inabutan sila ng bagyo. At malalakas na hangin. At ang bangka nga nila ay pasalungat sa hangin. Pasalungat pa. Maminamal, ibig sabihin, pasalubong pa sila sa malakas na hangin. Kaya tataob at tataob sila sapagkat bangka lang po ang kanilang sinasakyan. Kaya nga, mga minamahal, hindi po ipinangako ng ating mahal na Panginoon na porket tayo po yung mga anak na ng Diyos, hindi na natin mararanasan yung kalamidad, hindi tayo makaranas ng mga bagyo na yan, mararanasan din po natin yan. Pero isa po sa ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na sabi, tumawag ka sa akin, ililigtas kita. Sabi rito, kung mababasa po natin ng Psalms 107, mga minamahal, verse 29 up to 31, ipinangako ng ating mahal na Panginoon na kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, sabi ng Biblia, paihintuin niya yung bagyo. At ililigtas tayo gaya ng ginawa ng ating mahal na Panginoon sa mga alagad, mga minamahal, nung sila po ay nasa gitna ng karagatan at sila po ay binabayo ng malakas na hangin at malalakas na alon. Basahin po natin ng Psalms 107 verse 28 hanggang 30. 28 hanggang 30. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata po 107 o 107 verse 28 hanggang 30. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahihimpil ang bagyo na anupat ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy, natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay, sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungang kanilang ibigin. Amen. Amen. Yan po ang pangako ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Hindi niya ipinangako na hindi tayo makaranas ng bagyo. Katulad dito po sa atin, mga minamahal, sa lugar po namin, nakaranas po kami ng 3 araw na binabagyo, bumaha, at nawalan po ng kuryente. Amen. Kaya nga, ilang araw po tayong off the air. Pero salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tinugon ng ating panalangin. Pero hindi katulad ng mga hindi naglilingkod sa Diyos, napakahirap ng kalagayan nila. Kami smooth lang. Yung nga lang, hindi lang tayo nakapag-ere. Pero hindi po namin naranasan katulad ng mga naranasan ng mga hindi naglilingkod sa Diyos na sila po ay nasa bingit ng kamatayan, mayroon pong namatay, mayroon pong nalunod, mayroon pong mga minamal na sa bubong na lamang sila at naghihintay ng kanilang tagapagligtas. Pero tayo hindi po natin mga minamal naranasan niya sapagkat alam po natin na hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, mga minamal, kung magkagayoy, magsisidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas sila sa kanilang mga kahirapan. Kanyang pinahimpil ang mga bagyo, ano pat ang mga alon niya ay nagsisitahimik. Nang magkagayoy, natutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayoy kanyang dinadala sila sa daungan na kanilang iibigin. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ang tanong dyan, maminamahal, ano ba ang tugon? Ano po ang ating reaksyon kapag dumating po sa atin yung mga bagyo, maminamahal, dumating sa atin yung mga pagsubok na yan? Tinitignan ng Diyos kung ano yung reaksyon mo sapagkat diyan ka makikilala ng mahal na Panginoon kung sino ka. Yes. Pag dumarating po mga pagsubok, kapag dumarating po mga bagay, mga minamahal na literal na bagyo, o kaya yung spiritual na bagyo, yung bagyo ng ating pananampalataya, yung pagsubok ng ating pananampalataya, ang layunin pala niyan, maminamal, para malaman ng Diyos ang laman ng iyong puso. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ibig sabihin, gustong malaman ng mahal na Panginoon kung sino ka. Gusto niyang malaman kung ano po, maminamal, ang sino ka talaga kapag dumarating na yung pagsubok. Kasi marami mga Kristiyano, hindi mo sila makikilala pag walang pagsubok, pag puro pagpapala lang ang kanilang nararanasan. Hindi mo sila madidiscern kung sino sila.
Hindi mo malaman kung mainit sila, hindi mo alam kung sila po yung mga tunay na Kristiyano. Pero sinabi ng Biblia, kapag dumarating po sa atin yung kahirapan, dumarating yung kalamidad, dumarating yung mga pagsubok, dito makikilala at malalaman ng Panginoon kung sino ka, kung ano ang laman ng iyong puso. Sabi rito, maminamahal, sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatay 8, talatang 2. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ang tanong ng mahal Panginoon, ano mga minamahal ang tugon mo kapag dumarating po yung mga bagyo? Literal na bagyo o kaya maminamahal yung bagyo ng ating pananampalataya, yung pagsubok ng pananampalataya. Kaya nga, kapag tayo po naglilingkod sa ating mahal Panginoon, maminamahal, kinakailangan asahan po natin ang mga hindi inaasahang pagsubok na darating sa buhay natin. Meeting the unexpected trials of life. Hindi po palaging smooth ang buhay, maminamahal, hindi palaging masaya, hindi palaging yung tinatawag maminamahal na maaliwalas. Ang paglilingkod sa Diyos parang panahon yan. Minsan maaliwalas, minsan maganda ang panahon, maganda ang sikat ng araw, pero darating po yung makulimlim. Minsan makulimlim, minsan tag-ulan, minsan naman mga minamahal hindi lang ulan, kundi bubuhos pa mga minamahal ang malakas na ulan at yung po ay kasama na yung bagyo. Kaya nga, mga minamahal, dapat inaasahan po natin na darating po sa atin yan. Kaya nga, gustong malaman ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ano ang laman ng iyong puso. Ang ibig sabihin ng kung ano ang laman ng iyong puso, ano ang iyong magiging reaksyon. Sapagkat sa reaksyon mo, maminamahal, makikilala ka ng mahal na Panginoon kung sinong Kristiyano ka, kung ikaw ay genuine. Kung ang pagiging Kristiyano mo, maminamahal, ay totoo o tunay. Katulad ni Job, maminamahal, na sinubok siya ng ating mahal na Panginoon, nakilala siya ng mahal na Panginoon, maminamahal, na si Job ay talagang dalisay ang puso, na talagang tunay na mananampalataya. Kaya sabi niya kay Satanas, pinakailan mo ba ang aking anak na si Job, na matuwid at dalisay ang puso? Ibig sabihin, doon palang kilala na ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, si Job, sapagkat mga minamahal, sa pagsubok tayo, makikilala ng mahal na Panginoon kung sino ka. Amen. Kung ano ang laman ng iyong puso. Kapag ikaw ay nagre-reklamo, kapag ikaw po, maminamahal, ay nababalisa o natatakot, ibig sabihin, maminamahal, ikaw ay Kristiyanong mapag-alinlangin. Para kang si Tomas. Si Tomas, maminamahal, nung dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sa pagtitipon, wala siya. Hindi siya naniniwala na ng ating mahal na Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Hindi siya naniniwala, kaya sabi niya, malibang maidaiti ko ang aking daliri sa butas ng kanyang palad at masalat ko ang butas ng kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Si Tomas, maminamahal, ang Kristiyanong, to see is to believe. Kasi dumating yung pagsubok sa kanila, yung pagdiglig ng pananampalataya, na hinuli sila. At sila po yung nagpalaboy-laboy, talagang hinahabol sila ng mga pamunuan, hinahabol sila ng nasa kapangyarihan nung panahon na yun. At namatay pa ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang tao. Ang Diyos ay nagkatawan tao, bilang tao ay namatay siya para sa katuparan ng kasulatan. Nasabi ng Biblia na kinakailangang mamatay ang pastor at ang mga tupay masasambulat, magiway-walay. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, dahil dito ay nakilala ng ating mahal na Panginoon ang bawat mananampalataya. Kasi Tomas, nakilala niyang mapag-alinlangin. Sabi niya, tinawag siyang Didimo. At Tomas na siyang Didimo. Ibig sabihin ng Didimo, maminamahal, mapag-alinlangin. Kaya nga, kung hindi pa niya naidaiti ang kanyang daliri doon sa butas ng palad ng mahal na Panginoon at nasalat niya ang butas ng tagiliran, hindi siya maniniwala, mga minamahal. Kaya nung ito'y nadaiti niya, maminamahal, at nakita niya ang ating mahal na Panginoon, naidaiti niya ang kanyang daliri sa palad ng mahal na Panginoon, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko.
Doon lamang siya naniwala na si Kristo'y Diyos. Pero noon pala minamahal, nung panahon kasama niya, hindi pala siya naniniwala, nakiki-ride on lang siya. Nakikisakay lang siya sa mga alagad, pero hindi pala siya naniniwala na yung kasama nila nung panahon na yun, ang ating mahal na Panginoon Diyos na nagkatawan tao. Sabi ng 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Sumasama si Tomas pero hindi talaga siya naniniwala na ng ating mahal na Panginoon ay Diyos at siya po ang ating mahal na Panginoon. Katulad po ng mga maraming mga Bible believer ngayon, marami sila. Talagang mga minamahal ko, kung sino pa yung wala sa katotohanan, sila po ang mas marami. Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na si Kristo'y Diyos. At yun daw po na pagkasabi ni Tomas sa John chapter 20 verse 28, nagulat lang daw. Nagulat, nabigla lang daw si Tomas. Yung parang, pag nadulas ka, mapapasigaw ka ng Diyos ko. Yun daw. Pero mga minamahal, ito po'y kapahayagan ng pananampalataya ni Tomas, maminamahal na si Kristo, siya ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sabi, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, pinahintulutan ng Diyos ang bagyo ng ating pananampalataya para makilala ka kung sino ka. Yeah. Makikita niya sa reaction mo, ano ang reaction mo. Katulad dito, mga minamahal, ang mga alagad, nung dumating po yung bagyo, lahat sila ay nag-alinlangan. Lahat sila po ay natakot. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila po ay nagulumihanan. Sila po ay iniisip nila, mga minamahal, kung hindi sana tayo sumunod, na dapat kasabay natin ang mahal na Panginoon. Iniisipan nila na yung pagsunod nila, mga minamahal, ang nakasama. Kasi pinauna sila ng mahal na Panginoon, sumunod lang sila. Ang inisipan ng mga alagad noon, na kung hindi sana sila sumunod, sana sinabay na natin ang mahal na Panginoon. Sana hindi tayo sumunod na mauna na tayo, delikado pala yung panahon, ang lakas pala ng hangin, may bagyo pala. Sinisisi pa nila yung kanilang pagsunod, mga minamahal. Maraming mga mananampalataya ngayon, kung kailang sila po'y ginagamit na ng mahal na Panginoon, pag dumating yung tinatawag na paglilinis, iniisip nila, mga minamahal, na napasama pa yung kanilang pagpapagamit sa Diyos. Iniisip pa nila na napasama pa yung kanilang pagsunod, kundi sana ako sumunod na ako'y mag-ayuno. Mag-ayuno, hindi sana ako papayat ng ganito. Hindi sana ako usigin ng aking mamahal sa buhay na ako'y butot balat na lang. Kung hindi sana ako sumunod na magpagamit bilang mga awit ng mahal na Panginoon, di sana professional na ako, mayroon na akong profesyon, degree holder na ako. Yan po ang mga reaksyon ng mga ibang mananampalataya, mga minamahal. Pero tandaan po natin, diyan makikilala ng mahal na Panginoon ang laman ng iyong puso. Pag dumating yung mga pagsubok, dumating yung mga pag-usig, dumating yung bagyo sa buhay mo, kung ano yung reaction mo, kung ano yung mga minamahal, kung ano ang tugon mo sa mga pagsubok na yan, makikilala ng mahal na Panginoon kung ano ang laman ng iyong puso. Kaya sabi po rito, mga minamahal, tandaan po natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang tulong ay lagi pong nasa tinatawag na timing. Nasa right timing lagi ang ating mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, wala naman pong kompas noon. Alam ng mahal na Panginoon kung saan sila naroroon. Ang lawak po ng dagat. Ang lawak po, maminamahal. Yung mga barko gumagamit pa, yung mga kapitan gumagamit pa sila ng kompas para alam nila kung saan sila dadaan at saan sila pupunta. Pero ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, naglakad siya sa dagat at alam niya, maminamahal, kung saan naroon ang mga alagad. At alam niya na nangangailangan ng tulong ang mga alagad. Dumarating siya sa tamang oras. Ang tulong ng Diyos, maminamahal, ay nasa tamang panahon. Hindi, mga minamahal, hindi katulad ng iniisip ng iba, katulad ni Marta. Si Marta, mga minamahal, nung namatay ang kapatid niyang si Lazaro, sinabi niya, nung dumating ang ating mahal na Panginoon, sinisi niya pang mahal na Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sinisi pang mahal na Panginoon dahil nung nagpadala siya ng sugo sa ating mahal na Panginoon na ang kanyang kapatid ay patay na, si Lazaro, hindi po karakadaka nagpunta ang mahal na Panginoon. Nagpalipas pa siya ng 4 na araw.
Kaya nga, sinisi niya pa ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung dumating ka sana sa tamang oras, kung nandito ka nung namatay ang aking kapatid, di sana hindi namatay ang aking kapatid. Amen. Yan po, maminamahal ang mga reaksyon ng mga ibang mananampalataya. Diyan nakikita ng Diyos, anong laman ng iyong puso. Ito pong si Marta, mga minamahal. Ito po ay mananampalataya, mga minamahal, na masyadong mabalisa. Siya po'y walang pananampalataya. Bakit? Kulang siya ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kulang siya, mga minamahal, ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kasi nung panahon na ang ating malapang nangaral, pumunta sa kalambahay, imbis na siya'y makinig katulad ng ginawa ni Maria, na pagdating ng ating malapang, kung mababasa niyo yan sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42, si Maria, wala siyang sinayang na pagkakataon. Lahat ng mga lumabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon, talagang kanyang pinakinggang maigi. Samantalang si Marta, baliwala sa kanya yung mga salita na lumalabas sa bibig ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang focus doon sa kusina, minyal. Mas masipag siya sa minyal kaysa sa spiritual. Kaya nga, mga minamahal, nung dumating yung pagsubok na namatay ang kanyang kapatid, mga minamahal, wala siyang pananampalataya. Sinisi niya pa ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung nandito ka sana bago namatay ang aking kapatid, di sana'y hindi siya namatay. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi patay ang iyong kapatid. Yung pala, maminamahal, pinahintulot lang ng Diyos, maminamahal, pinahintulot ng mahal na Panginoon Kristo na hindi siya karakadaka pumunta para malaman ang laman ng puso ni Marta. Pero ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, siya po ay nasa tamang oras ng pagtulong. Kailanman hindi nahuli ang Diyos sa pagtulong sa atin. Sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mga minamahal, maghintay ka. Darating ang tamang tulong ng ating mahal na Panginoon, katulad ng pagtulong niya. Sabi ng Banal na Kasulatan, sabi rito sa 26 and 27, at lumakad siya sa tubig, sabi ng 25, verse 25, kung mababasa po natin ang verse 25, at sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ang sabi ng 26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagulimianan sila, nagsasabing multo, at sila'y nagsisigaw sa takot. Dapat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, nagsabi, lakasan niyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Yan minsan, minsan mananalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, nauunahan kagad tayo ng takot. Mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako, hindi po ko iinom ng gamot. Pagalingin mo po ako, hindi po ko tatakbo ng ospital. Mahal na Panginoon, lutasin mo ang problema ko. Hindi ako lalapit kahit sinong tao, pero maminamahal, nandun yung takot. Natatakot tayo. Minsan humingi tayo ng tulong sa Diyos, pero hindi nawawala yung takot natin. Kinakailangan kapag tayo po, maminamahal, ay mananalangin sa mahal na Panginoon, sinabi ng Banal na Kasulatan sa Psalms 55 verse 22, ibigay mo sa Kanya yung iyong pasan. Ibigay mo. At pag ibinigay mo na yung pasan mo, dapat hindi ka na nag-aalala. Dapat hindi mo na iniisip. Sabi ng 1 Pedro 5:7, mga minamahal, na sabi, cast all your cares upon Him, for He careth for you. Mga minamahal, ibigay nyo ang inyong mga dalahin sa malapano sapagkat ipinagmamalasakit niya tayo. Sabi rito, basahin natin ng dalawang talata, Psalms 55 verse 22 at dito sa 1 Pedro 5 talatang 7. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 55, talata po'y 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Unang Pedro, kabanatang 5, ang talata po'y 7. Sabi po dito, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Sabi, ibigay mo ang iyong pasan.
Ibig sabihin, mami na mahal, katulad ng isang lalaking sumakay ng barko. Pag nasa loob ka na ng barko, ibaba mo na ang iyong pasan. Huwag kang tumulad dun sa isang tao, nandun na sa barko, nasa loob na ng barko, buwat-buwat niya pa, mami na mahal, yung kanyang pasan na isang sakong bigas. Mamaya nilapitan siya ng crew, sabi, Manong, ibaba nyo na po yung isang sakong bigas nyo. Wala pong magnanakaw dito niyan at hindi siya makakatakbo sa dagat. Kung meron mang magnanakaw niyan, hindi makakatakas dito dahil hindi makakatakbo sa dagat yun. Sabi nung mama na dala-dala pa rin yung isang sakong bigas, nandun na sa loob ng barko. Sabi niya, hindi naman ako natatakot na manakaw itong bigas ko. Tinutulungan ko yung barko kasi nakita ko napakarami ng karga, may mga truck, mayroon pang mga malalaki, mga dalahin, latalos ng tao, may mga bitbitin. Kaya binubuhat ko na yun sa akin para hindi na makadagdag sa bigat ng barko. Hindi niya alam, siya mismo buhat-buhat ng barko. Nasa loob din siya ng barko, pati siya binubuhat ng barko. Ganun mga minamahal, ibig sabihin, pag tayo'y nasa kamay na ng mahal na Panginoon at ibinigay na natin ang ating mga pasan, huwag na natin itong alalahanin. Huwag na natin itong isipin, katulad ng mga alagad. Nung sila'y tumawag sa mahal na Panginoon, nung tumulong ang mahal na Panginoon, dumating sa tamang oras, naglakad sa tubig ang ating mahal na Panginoon o sa dagat, para sila'y tulungan, mga minamahal ang nangyari, kinatakutan pa nila. Natakot ang mga alagad. Sabi, multo. Kaya nga, minsan, minamahal, kapag tayo po ay umaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagkakaroon po tayo ng takot. Yung multo na yan po mga minamahal, una-una yung tinatawag na unbeliefs. Yan ang mga multo ng ating pananampalataya. Una-una alinlangan, doubts. Kasi iniisip natin hindi kaya ng mahal na Panginoon yung mga bagay na imposible. Katulad ng pagkakilala ng mga alagad, alam naman nila na ang ating mahal na Panginoon Kristo hindi karaniwang tao. Kaya nga tawag nila Panginoon eh. Alam nila hindi karaniwang tao. Diyos na nagkatawang tao. Alam nila, kilala nila mahal na Panginoon. Pero binibigyan nila ng limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi nila akalain na kayang maglakad sa ibabaw ng dagat ang mahal na Panginoon, kaya akala nila multo. Bakit? Ano ang multo ng mga mananampalataya? Ang multo na tumatakot sa atin, una-una yung doubts, yung alinlangan. Kahit kilala mo na ang ating mahal na Panginoon na siya'y makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya. Sabi, with God, nothing shall be impossible. Pero naroon pa rin po yung takot natin. Nandun pa rin yung doubts natin. Katulad ni Abraham, kaya minsan tinutulungan pa natin ang Diyos na gumawa, malutas ang ating problema. Hindi natin 100% na inaasa sa mahal na Panginoon. Katulad ni Abraham, ipinangako ng mahal na Panginoon, sabi Abraham, gagawin kong sindami ng bituin sa langit ang iyong lipi, at sindami ng buhangin sa dagat ang iyong mga anak, ang iyong mga angkan. Ikaw'y magiging palaanakin at lahat ng mga anak mo ay magiging hari sa ibabaw ng lupa. Pero wala siyang anak. Sabi niya, paano ko magiging sindami ng buhangin sa dagat, sindami ng bituin sa langit, wala akong anak, sabi niya. Ako'y matanda na at ako'y baog at wala akong anak. Ang ginawa ni Sarah para iniisip na matupad yung pangako ng Diyos, ipinasiping niya yung kanyang katulong, si Hagar. Tinutulungan nila ang Diyos para matupad yung pangako niya. Hindi na natin kinakailangan, maminamal, ang tulong natin. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin para maganap, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi mo na kailangan tulungan ng Diyos sapagkat mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa iniisip natin. Kaya iniisip ni Sarah, baog na siya, matanda na siya, hindi na magbubukas sa kanyang bahay bata. Ang ginawa niya, yung kanyang batang katulong, na medyo mas bata sa kanya, si Hagar, pinasiping niya kay Abraham, iniisip niya na baka magkaroon ng anak ito kay Abraham, at ito ang gamitin ng Diyos para dumami ng sindami ng buhangin sa dagat at bituin sa langit, gaya na ipinangako ng Diyos. Pero hindi yun, maminamal. Sabi nga, your ways are not my ways, neither your thoughts are not my thoughts. Sabi ng Isaiah 55, verse 8 and 9. Ang pag-iisip ng Diyos, hindi pag-iisip ng tao. Iba yung pag-iisip ng Diyos at iba ang pag-iisip ng tao. Iba ang lakad ng Diyos at iba ang lakad ng tao.
Mga minamahal, kung gaano kataas ang langit sa lupa, gaano kataas ang pag-iisip ng Diyos. Hindi mo pwedeng tulungan ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Sarah. Mga minamahal, nangyari ang pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah na hindi, mga minamahal, kinakailangan na gumamit siya ng ibang babae. Mismo kay Sarah na matagal nang hindi nagkakaanak, isang matanda na, pero nagkaanak pa. Kaya nga, ang unang mga minamahal, nagiging multo ng ating pananampalataya, unang-una yung ating doubts, yung ating pong alinlangan. Kita nyo, nung humingi sila ng tulong sa Malapanganon, pero nung dumating yung tulong ng Malapanganon, kinatakutan na nila, natakot na sila. Minsan, ganun eh. Sasabihin natin, ako yung mananampalataya sa Malapanganon, kahit anong mangyari, mananampalataya ako. Tapos biglang papayuhan ka ng prayer warrior. Huwag na po kayong magpa-ospital, huwag na po kayong uminom ng gamot. Bigla kang matatakot. Huwag na po kayong mag-dialysis. Huwag na po kayong uminom ng mga gamot na yan. Ang una pumapasok sa atin yung takot. Yan yung multo ng ating pananampalataya. Yung pong doubts. Pangalawa, sabi ng Biblia, yung fear. Fear of death. Yung fear. Sabi, maminamahal ng ating malapal, huwag kayong matakot, ako ito. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kung mababasa nyo ang Lucas 8:50, mga minamahal, the opposite of faith is fear. Fear is the opposite of faith, and faith is the opposite of fear. Pag natakot ka, ibig sabihin, wala kang pananampalataya. At pag ikaw ay may pananampalataya, hindi ka matatakot. Sabi rito, basahin po natin ng Lucas 8:50, kaya hindi idagdag lang natin sandali. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata po 8, talatang 50. Datapwat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Amen. 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 Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang at ikaw ay gagaling. Kaya nga, pag sinabi sa iyo, maminamahal ng prayer warrior, huwag kang uminom ng gamot, huwag ka na magpa-hospital, sundin mo. Sabi ng banal na kasulatan, tayo po mga mananampalataya, kahit tayo po ay sabi ng Psalms 23 verse 4, sabi po rito, do I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Kahit ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ang Diyos ay nasa akin. Kahit mamatay tayo, magtandaan po natin, wala namang makaliligtas sa kamatayan eh. Pero kung mamatay tayo sa pananampalataya, sabi ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Magiging mas makabulo na kamatayan natin kung may pananampalataya tayo kaysa mamatay tayong walang pananampalataya. Ang sabi ng Psalms 48 verse 14, kahit sa kamatayan, mga minamahal, may patnubay po tayong galing sa Diyos. Ang Diyos natin hanggang kamatayan ay papatnubayan tayo. Katulad ni Lazaro nung siya'y namatay, mga minamahal, pinatnubayan siya. Sinalubong siya ng anghel para dalhin sa tinatawag na Abraham bosom, which is heaven. Ganun ang ating mahal pa nung sabi, Psalms 48 verse 14, basahin po natin. Dito po sa aklat po ng mga awit, chapter 48, verse 14. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos, magpakailan-kailanman. Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Amen. Amen. Ang Diyos natin, mga minamahal, ang Diyos natin ito'y magpakailanman. At sabi, at siya'y magiging patnubay natin hanggang kamatayan. Paano ka matatakot sa kamatayan? Sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, to be absent from the body but present with the Lord. Ang kamatayan, maminamahal, ay paglisan sa ating lumang tabernakulo at paglipat doon, mga minamahal, sa tabernakulong ukol sa langit. Yung ating celestial body sa langit. Sinabi ng Biblia, to be absent from the body but present with the Lord. Ang pagpikit natin dito sa lupa, siyang pagdilat natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan dito sa dalawang uling talata, kung mababasa po natin dito, mga minamahal, buksan po muli natin, ibalik natin sa Mateo kapitulo 14, talatang 32 hanggang 33, at mamaya
Ito muna basahin natin. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatang 14, talatay 32 at 33. At pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. 33. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya, magsisamba sa kanya na nangsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Amen. Sabi, at pagkalulan nila sa daong ay humimpil ang hangin. Ibig sabihin, pagkalulan nila, mga minamahal, sabi, and when they come into the ship, the wind ceased. At ang sabi po, at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, minsan, ganun eh. Kung kailang umiinit po ang mga Kristiyano pag may mga pagsubok, pag mayroon ng mga kinakatakutan. Pero pag smooth ang buhay, hindi makasamba. Hindi makadalo sa gawain. Dahil smooth ang buhay, walang problema, walang karamdaman, walang kinakatakutan, katulad ng mga alagad. Nung umimpil na, maminamahal ang hangin, tapos na yung bagyo, tapos na mga minamahal yung malakas na alon, sabi, at sila'y sumamba. Doon lang nila maminamahal naramdaman na mahalaga pala ang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Sabi, at nang sila'y nasa daong ay nagsisamba sa Kanya. Ang mga nasa daong ay nagsisamba sa Kanya na nagsasabi, itunay na ito ngay anak ng Diyos. Tignan niyo mga minamahal, maraming mga mananampalataya ang ganyan. Pag walang mga problema, walang mga bagyo ng pananampalataya, ayaw magsisamba. Pero mga minamahal, pag nandyan na yung mga bagyo, nandyan na yung mga pagsubok, nandyan na mga minamahal yung malalakas na dagok sa buhay, doon lamang natututong sumamba. Doon nilang naalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, sabi po dito sa huling talata, Deuteronomy 31, verse 8, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, huwag tayong matakot sapagkat ang Panginoon ang magpapauna sa atin. Deuteronomy 31, verse 8. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatay 31, talatang 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Amen. Amen. Huwag kang matatakot, huwag kang manlulupaypay. Ano man ang mangyari sa atin, mga minamahal, ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang mga dumarating sa lugar natin o sa mundo natin, mga bagyo, kalamidad, volcanic eruption, malalakas na lindol, magkaroon man ng matitinding digmaan, World War III, tandaan po natin, sinabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, siya isa sa iyo. Hindi ka niya iiwan ni hindi ka pababayaan. Ikaw ay huwag matatakot ni manlulupaypay man. Ang Diyos natin ay magiging kanlungan natin. Ang Diyos ay magiging patnubay natin hanggang kamatayan. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya gusto natin, maminamahal, magkaroon ng katiyakan. Sumunod po kayo sa panalangin. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Habang napapakinggan natin ang awiting, I give you Jesus. Mga minamahal, sumunod po kayo sa panalangin. Banggitin niyo po mga katagang ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin mo po sila. Isulat mo kalma pangalan sa aklat ng buhay, gayong sila mga tunay na anak mo, iligtas mo sila, malapang noon, at manatiling naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, bilang point of contact, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget. Hawakan niyo po ang inyong cellphone o kung kayo po ay nakikinig sa inyong tablet, sa inyong laptop o sa inyong computer, ipatong niyo po ang inyong mga kamay at ang kabilang kamay patong niyo po sa inyong mga ulo o sa inyong mga katawan. Bahagi ng katawan may karamdaman o kaya sa inyong mga loved ones na ipinapanalangin niyo po na may taglay na karamdaman. Sama-sama po tayong manalangin.
Opo, dakilat papagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang panalangin po namin, beloved Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, dakilan Diyos, minsan pa amin po sama-samang idinudulog sa iyo. Ang mga kapatid po namin ito, complete recovery namin, beloved Brother Bong, gayon din ang beloved Sister Leia Enrique, malapano ng pananakit ng kanyang tiyan. Si Melinda Candenato, malapanginoon, masakit pong kanyang ngipin, pagalingin mo po dakilang Diyos. Si Maribec Rivera, malapan may sakit sa baga, bigyan mo siya ng kompletong kagalingan, kalunasan, malapang si Vincent Royo, si Realin Royo, malapanginoon, may tonsil at sila po'y may lagnat, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Edwin Abolencia, malapanginoon, nawa makalaya po sa bilangguan. At si Jane and Richelyn Caparas, malapanginoon, mawala ang kanilang mga lagnat. Si Reselyn Caparas, mawala ang kanyang kubo. Si Helen Candelaria, malapang lumago at tumatag ang negosyo. Gayun din dalangin namin, malapang si Jerome at Bincula, naway makapasa sa exam, malapanginoon. Si Sol de la Cruz, may lagnat at malapang nun, wala po sanang damage sa kanyang ulo. Gayun din ang aming beloved Sister Catherine Santos. Dalangin po namin mahipo ang kanyang employer na magbakasyon siya, malapanginoon, at sagutin ang kanyang ticket sa kanyang pagbabakasyon. Gayun din si Julina Derecho, malapanginoon, dalangin po namin malapang na maging normal ang kanyang medical test. Gayun din si Melda Marfil, malapang may bukol sa kanyang dalawang breast, malapang nabigyan mo ng kompletong kagalingan. Tunawin mo ang bukol, malapang sa breast ng ang beloved Sister Imelda. Gayun din si Paul Becando, malapang may sakit sa kidney, pagalingin po ang kanyang karamdaman, malapang na si Jemima Orobela, nangihina, malapang di po makalunok ng pagkain at tubig. Pag-imala mo mga kapatid po namin ito, dakilang Diyos, sa pangunang panalangin ng beloved Pastor, sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit, karamdaman, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, sakit sa baga, tonsillitis, lagnat, ubo, sipon, lahat ng karamdaman, pinalayas namin ngayon din sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved in the name of Jesus. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, Mami Namal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At ibinibigay natin ang buong pagkakataon sa ating MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na piling shows. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe po ng kaligtasan na ating napakinggan, napag-aralan sa gabing ito. Tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. At muli po sa pangalan, pangunguna po ng aming mahal na Pastor Evangelist Wildy Almeda, kami po'y pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. Sa araw pa rin ng bukas, tayo po'y magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po. Tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. at live po tayo sa Facebook and YouTube at ating pong nakasama, nakapiling, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating pong online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal, umatabay po sila sa ating live stream. Sa lahat po natin mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo dapat sa patuloy nyo pagantabay, panonood ng kaibalan programa. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.